name. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Unang tanong, mahal niyo ba ang Panginoon? Kung totoong minamahal niyo ang Diyos at ang inyong kapwa, wala kayong hihingin na hindi niya ibibigay. Nakalalapit tayo sa Kanya nang walang pangamba, walang kaba, natatanggapin natin ang anumang hihingin natin sa Kanya. We put our hope in God. Nilalagak natin ang ating pag-asa sa Diyos, sa salita ng Diyos. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. And blessed be the name of the Lord. Your
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dakilang Amang nasa langit at may likha ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy naming tatanggapin. Nawa sa gabing ito'y sa pamamagitan ng iyong presensya, turuan niyo po kami sa pamamagitan ng ginagamit mong taon si Brother Mike, ang kahulugan ng pananampalataya, ang kahulugan ng pag-asa, at higit sa lahat, ang kahulugan ng pag-ibig. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecutions, or famine, or nakedness, or dangers in sword? Panginoon, nawa sa gabing ito, sa pamamagitan ng iyong presensya, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, na lahat nawa ngayon na may mga karamdaman ay makaranas ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan ay kalakasan na gawa na galing sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, nawa, ang lahat ng tumanggap ng iyong katawan na dugo at makikinig sa iyong banal na salita na may mga daladalang prayer requests ay pauwiin mo nawang mga answered prayers, O Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy po kami magpupuri sa iyong pangalan.
natin ng malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 13, verses 1 to 13. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalatayang anupat na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang
katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Minsan, tinanong ko ang misis ko, tinesting ko ang kanyang pag-ibig niya para sa akin. Tinanong ko siya, "Sweetie, bakit mo ako pinakasalan?" Ang sabi naman niya sa akin, "Dahil mabait ka." Tapos sinabi ko sa kanya, "Pero gwapo ako, di ba?" Ang sabi niya sa akin, "Alam mo, mabait na mabait ka." Ganyan ang pag-ibig, hindi marunong magsinungaling. Kaya tinanong naman niya ako, ba't ko naman daw siya pinakasalan? Sabi niya, "Ako, ba't mo ako pinakasalan? Di ba dahil maganda ako?" Ang sabi ko sa kanya, "Pinakasalan kita dahil hindi ka sinungaling." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at pakinggan na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Kumusta na kayo? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal. Wagas ng pag-ibig, maralaya, payapa, kalooban, malinhawa, at patagumpay. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed.
happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God natin pag-ibig ko'y wagas na. Baka man matanda, lari man magkaiba. Pag narinig ka na niyang salita, sasabihin mong ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God natin pag-ibig ko'y wagas na. At kay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-liglig umapaw ang buhay. At si El Shaddai sinunod ng tunay. Tsaka happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God natin pag-ibig ko'y wagas na. At kay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-liglig umapaw ang buhay. At si El Shaddai sinunod ang tunay. Champion! Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, malooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Okay, taasan yung mga prayer request. Bottled water, lahat ng inyong daladalahan. Anong kulay ngayon? Mamaya, alamin natin kung anong mga kahulugan ng mga kulay na yan. Unang tanong, mahal niyo ba ang Panginoon? Gaano niyo siya kamahal? Alam niyo ba ang palatandaan ng totoo nagmamahal? Gusto niyo malaman? Ano yung Sabado? Mamaya yun eh. Signs of true love. Palatandaan ng totoong umiibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Una, kung totoong minamahal niyo ang Diyos at ang inyong kapwa, wala kayong hihingin na hindi niya ibibigay. The first sign is answered prayers. Sino yung naniniwalang ang kahilingan nyo ay tinugunan? So, makaka-uwi na kayo. The basic sign of true love for God, yung totoong nagmamahal sa Diyos. Kasi marami sa atin, hindi naman talaga totoong nagmamahal. Kung may kailangan lang, minamahal. Pag wala na, nakakalimutan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakakalimot. Walang nalilimutan. Sabi sa John 14:15, Jesus said,
If you love me, you will obey my commands. Kung totoong mahal niyo ko, susundin niyo ang lahat ng ipinag-uutos ko. Ang tanong ko ay nasusunod ba natin ang kanyang mga utos? Kapag ito'y ating nasunod, ang gantimpala ay masusumpangan niyo sa 1 John chapter 3 verses 21 to 24. It says, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask because we obey His commands and do what pleases Him. And this is His command, to believe in the name of His Son Jesus Christ and to love one another as He commanded us. Those who obey His commands live in Him and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Kung totoong tayo ay nakasusunod sa mga pinag-uutos ng Diyos, ito'y palatandaan na totoong mahal natin ng Diyos. Amen ba? Nakalalapit tayo sa Kanya nang walang pangamba, walang kaba, natatanggapin natin ang anumang hihingin natin sa Kanya. Sapagkat ang ginagawa natin ay nakalulugod sa Kanya. Yaong nakalulugod sa Kanya. Kanilang madaling araw, normally nagigising po ako ngayon ng mga 4 o'clock. And nasa mood pa ako ng pagpapalakas ng tuhod, sapagkat sa lahat ng karamdamang dumaan sa akin, ito ang hindi ko maunawaan sapagkat nagkaroon ako ng imbalance baga. Parang nawala yung aking katatagan. So, iniisip ko gaano kay katagal doon sa entablado tayo. Maaring 15 minutes na lang, 10 minutes. Subalit, nang ako po ay dumampot ng isang aklat. It is a meditational book taken from the promises of God. Ang bumungad sa akin ay ganito. Ang sabi ng Panginoon, I will guide you every day. Papatnubayan kita araw-araw. I am your divine guidance. But you need to relax and enjoy the moment of my presence in your life. Para kita magabayan at maturuan ng dapat mong malaman at gagawin sa araw na ito, limutin mo ang sarili mo. Relax. Don't be afraid. Get up of your bed. Tumayo ka sa iyong kinahihigan. At manalig kang kasama mo ako. Manalig kang kasama mo ako. And so after that, I relax my mind, I relax my body, and started to listen. In the midst of silence, sa ating pananahimik, saka natin mararamdaman at maririnig ang presensya ng Panginoon. And when you feel His presence, of the moment, your weakness will become strong.
He will turn your weaknesses into strength. He will again turn your mood into a joyful one. And then, everything will change. Saka lamang magbabago at darating sa atin ang pagbabagong hinahanap natin. Kaya kaninang umaga, after our short jogging, I felt relieved. And I felt strong once again. At ako'y naniniwalang ngayong gabi, kayong lahat na totoong nagmamahal sa Diyos, tatanggapin din ang katatagan at kalakasang ito. Amen ba? So, manalangin muna tayo at sabihin natin, Panginoon, salamat po sa sandaling ito na ipinagkaloob nyo sa amin upang minsan pa maranasan namin ang iyong banal na presensya na minsan nakakalimutan namin na tila baga ang aming pakiramdam ay iniwan mo na kami. Subalit, ayon sa nasusulat, ang pag-ibig na dalisay na galing sa Diyos ay hindi nakapaghihiwalay sa tao at sa Diyos. Always remember, nothing can separate us from the love of God. Lord, even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation, we are the sons of God. Once again, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than We conquerors. are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen We are the generation. chosen generation. We are the sons of God. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Once again, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even when trials come, Even the trials come. none can separate us Can separate us from the love of God. from the love of God. We are more than conquerors. We are more than conquerors. No one can defeat us. One can defeat us. We are the We chosen are a generation. chosen generation. We are the sons of God. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house. Once again, everybody sing, we will serve the Lord. We will serve. The Lord, we will serve the
As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, as for me and my house, we will serve. Okay? Taas ang inyong mga daladalahan. At sa bilang kong 3, yoyoko 3 ulit. At sasabihin nyo ang salitang susunod na, susunod na, susunod na ako sa utos ng Diyos. Ulitin nyo nga. 1, 2, 3. Purihin natin Panginoon, purihin ang Diyos. Alam nyo, nakakahawa talaga yung mood ng tao, ano? Palibhasa, hihina-hina ako dito, yung inyong pagyuko, ang hina din. Ang sabi nyo, susunod na, susunod na. Ano kayo, nagkasakit din? Ha? Well, anyway, may ilang katanungan lang ako sa inyo. At ito'y katanungan ko rin sa aking sarili. Alam nyo na ba? Hindi pa. Gusto nyo malaman? Kailan? Ngayon na, ngayon na. Ngayon na. Mamaya, may itatanong ko sa inyo ang sagot niya sa Sabado. Una, lingid sa ating kalaman, ang lahat ng ating pinagpapaguran ngayon, pinagsisikapan, pinagpupuyatan, pinagpapawisan, at pinag-aaway-awayan minsan, pagdating ng panahon ay maglalaho. Maglalaho. Time will come when even yung pagpapahayag ng salita ng Diyos ay maglalaho. Yung kaalaman natin na kaunti ay mawawala. Lahat ng bagay na ating nakikita sa kasalukuyan, pagdating ng panahon ay maglalahom parang bula. Subalit sabi sa Biblia, sa sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, 3 lamang ang maiiwan o mananatili. Ano ang 3 yon? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ano? Pag-ibig. And these 3 will remain: faith, hope, and love. Naniniwala ba kayo doon? And yet, ang 3 ito ang hindi napapansin at binibigyan ng panahon upang mapasa atin, maging matibay tayo sa 3 bagay na ito, hindi natin binibigyan ng panahon. Yung ating huling kinumpos ng ating music ministry, nakapalit ng ating finally, yung sa Sabado, mayroon po doon talatang, sabi ko, dagdagan nyo. May talata po doon nagsasabing, kung gusto mong pagpalain, tapusin mo ang gawain. Kako, dagdagan nyo. Kung gusto mong pagpalain, simulan mo at tapusin ang gawain. Simulan at tapusin ang gawain. Bakit? Ganito po yan. Noong nakaraang Sabado,
Before last Saturday, nandito po ako nung gawain. Hindi lang ako lumabas sapagkat hindi pa ako makatayo ng diretso, lagi ko nakahiga. So doon po ako sa opisina ni Sister Belen sa planta ng Agua Abilina. Nakikita ko po yung screen na yan, nakikita ko ang lahat na ginagawa nyo. At ang nalungkot lang ako ay pagkatapos ng misa, marami na nag-uwian. Hindi pa po tapos ang gawain natin pagkatapos ng banal na misa. Tungkulin ko po ng mga pahayag sa akin ng Panginoon ay ipahayag sa inyo nang sa gayon magkaisa tayong pagpalain at patuloy na pagpalain ng Diyos. Amen ba? Upang ang inyong mga panalangin, kahilingan, kahit hindi ko na ipanalangin, maasahan yung darating ang tugon ng Panginoon. Amen? Ang araw ng pagsamba sa Diyos, ito na po natataon natin na araw ng pamamahinga. Araw ng pamamahinga sa lahat ng bagay, sa mga iniisip natin, sa mga pinagpapawisan natin, sa mga pinagsisikapan natin, simula ng alas 6 ng Biyernes, tigil na dapat ang taong may Diyos sa lahat ng kanyang kinaabalahan, hinahanda na ang kanyang sarili sa pagsamba sa Diyos, sa kinabukasan. Amen ba? Iyon tinatawag na Sabbath rest, na hindi na po nagagawa ng maraming mananampalataya ngayon. The holiest day of the week and throughout the year is not Christmas Day. It is not whatever holiday. The holiest day of the week is the Sabbath rest. God blessed that day and made it holy. Pinagpala ng Diyos ang araw na ito at pinapaging banal. Kaya ang mga taong nagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos at maging banal tulad ng Diyos, inilalaan ang araw na ito. Amen ba? So may oras ng pananambahan, kaya tinatawag natin itong family appointment with El Shaddai. At totoong maglalaho ang lahat ng bagay natin paghihirapan, tatlo lang manatili: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Dapat ito ang ating unahing pagsikapang mapasa atin. Mapatatag ang ating pananampalataya at manatili sa atin ang pag-asang makikita natin ang mukhaan, makakarap natin ang Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Nasundan niyo ba? So while I was looking at the colors tonight, so in general, lahat nakaputi o may parting puti. Iba naman nakarebo ng pula, iba nakarebo ng asul. Now, blue stands for hope. Ang asul ay lalong sky blue stands for hope. When the day is clear, walang ulap, you look at the skies, you will see what we call sky blue. Iyon ang may pangarap sa buhay. May pangarap sa buhay. Ang sabi sa Salmo 37 verse 4, it says, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, lahat ng pangarap mo ay matutupad. Lahat ng pangarap mo ay matutupad. So lahat tayo may pangarap sa buhay. Nasabi ko na sa inyo, ang aking pangarap na ako'y maliit na bata pa, subalit
iba ang pangarap at plano ng Diyos sa buhay natin. Ibang-iba kaysa ating mga balak sa buhay. And so, brothers and sisters, faith is the substance of things hoped for. Hindi pwedeng maghiwalay yung dalawa, pananampalataya at pag-asa. Ang nauna sa dalawa ay hindi po pananampalataya, kundi ang pag-asa. Yan ang unang dumarating sa taong nakikinig ng salita ng Diyos. Narinig niyo yun? Kapag tayo ay nag-ukol ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos na walang istorbo, ang unang darating sa iyo ay pag-asa. Tulad ko kaninang umaga nang marinig, mabasa ko po yung verse na yon, bumalik sa akin pag-asang aabutin akong 120 taon. Amen ba? Hindi ba magandang pangarap yon? Kaya lang ang problema dyan, pag dumating na tayo sa ganon, may tinatawag ng senior moments. Senior moments. Moments na marami nang nakakalimutan. Kaya kanina may natutuhan po ko doon sa homilya ng ating paring si Father John Paul na kung gusto mong hindi mawala ang iyong memory o mabawasan, magpautang ka na magpautang. Ha? Sapagkat siya ang maraming pautang, hindi nakakalimutan niyang pautang. Gabi-gabi, nagkukwenta ng interest. Ngayon, kung gusto mo na makalimot, mangutang ka ng mangutang. Ayan ibig sabihin ng kanyang mensahe. Well, anyway, tonight's healing message, di ko alam kung gaano tatagal tayo dito, will be just centered on these three things that will remain. Ito nawa ang ating bigyan ng panahon, sa lahat ng panahon, ang mapatatag ang ating pananampalataya. Upang tumatag ang ating pananampalataya, sundin natin ang pangunahing utos ng Diyos. Ano ang pangunahing utos ng Diyos? Huwag kang papatay? Ay, hindi. Nasumpong sa Biblia, ang pangunahing utos ng Diyos, the very first important commandment is this. Sabi sa Mark chapter 12, Hear, O Israel, the Lord our God is God. Pakinggan niyo, Israel, ang inyong Diyos. Ngayon, hindi na natin napapakinggan ang tinig ng Diyos. Kaya hindi na natin kilala ang ating Diyos. Bakit? Marami na tayong tinig na pinapakinggan. Lalo na ngayon, may mga gadget na sinasaksak sa tainga. Yung iba nasasagasaan na sa karsada dahil may nakasaksak sa kanilang tainga. These gadgets are not bad, but when you stay on them for a long, long time, you will already lose touch with the world. And you will lose touch more particularly with the Word of God. Okay na lang yun kung anyong pinakikinggan dyan ay playback ng mga mensahe at pangako ng Panginoon Diyos. Amen ba? So the first commandment, important commandment is hearing. Pakinggan mo ang tinig ng iyong Diyos. Kung ang unang tao, si Eva at si Adan, iyon ang ginawa. Ang kanilang pinakinggan at tinandaan lamang ay ang bilin ng Diyos sa kanila,
di hindi sana sila nagkasala at minana natin ang ganong kasalanan. But nahikayat si Eva na makinig sa tinig ng iba na naglalayo sa salita ng Diyos. So there are so many voices, sounds that distracts us from hearing the Word of God that we should try to overcome. We should try to overcome. And that is what happened to me for the last 2 weeks since I had that vertigo attack. I was not able to recompose right away my memory because something took over. Fear and worry what will happen next. But totoong may Diyos. Totoong hindi nagpapabaya ang Diyos. Totoong hindi nang iiwan ang Diyos. Amen? At the moment when you need Him most, it was at that moment that you almost don't believe He exists. But then at that moment, just one word, isang salita lang, may maririnig kayong magpapatotoong, I was touched with His words. Naramdaman ko po at nahipo ko ng simpleng sinabay niya sa akin. Naririnig ko naman sa iba yan, subalit bakit iba ang dating nito? Narinig mo na sa iba ang sabing magpatawad ka, pero hindi mo pinapansin. Pero nang ito'y galing sa Espiritu Santo, isang taong hindi mo kilala ang mapakinggan mo, mahihikayat kang magpatawad. Magbabago ang iyong pakiramdam, magbabago ang inyong desisyon. Amen ba? So, mahalaga po yung pakikinig at yung pinakikinggan. Hindi lang sinabi ng Diyos na makinig kay Israel, kanino? Ang sinabi niya, makinig ka sa iyong Diyos. Wala nang iba, nag-iisa lang siya. Kapag pinakinggan natin ang tinig ng Diyos, masusunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Kapag nasunod natin ang kalooban ng Diyos, sabi sa Biblia, mananatili sa atin ng Diyos. At tayo'y mananatili naman sa Kanya. Paano makapapanatili, paano natin matatandaan na nanatili sa atin ang Diyos? Sa pamagitan ng pag-ibig. Sa pamagitan ng pag-ibig. Yeah. Yung hindi natin maibig-ibig, finally, iibigin na natin. Yung hindi natin magawa-gawa na mabuti sa ating mga naging kaaway, magagawa na natin ngayon. Bakit? Dahil ba sa galing natin? Hindi. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na naghahari sa atin. Amen? Verse 8 of 1 Corinthians 10:13 says, love never fails. Tatandaan niyo yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nabibigo at hindi nambibigo. Narinig yun? Hindi nabibigo at hindi nambibigo. Sapagkat pagkaisan natin ang Diyos, hindi natin makukuhang biguin natin ang isang taong naghahanap ng tulong ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Then, hope. Pag-asa. Kapag tumatag ang ating pananampalataya,
lahat ng inaasahan natin, darating. Darating. Kaya lang, kadalasan ang inaasahan natin kabaliktaran. Hindi yung mabuti. Kaya sabi San Pablo, if there's anything that you would have into your mind, it should be things that are pure, the things that are lovely, the things that are admirable and true. Yung mga totoo, mga kahanga-hangang gawa ng Diyos, na tanging Diyos ang makagagawa. So, never lose hope. Sa lahat ng pangyayari, the first effective medicine to any kind of sickness, even to a person dying of cancer, he can still survive. Why? If he has faith, he has hope. In hope, never fails. Hope makes miracles happen. Ang pag-asa ang nagiging trigger point ng mga himala sa buhay. The impossible becomes possible because of hope. Saan niyo masusumpungan yan? Sa buhay ni Abraham. In Romans 4:18 and following it says, against all hope, Abraham in hope believed. What did he believe? He believed the promise of God. Wala lang kapag-asa si Abraham, umasa pa rin siyang matutupad ang sinabi ng Diyos sa kanya. We hope not because of somebody promising us something good. No. We put our hope in God. Nilalagak natin ang ating pag-asa sa Diyos, sa salita ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So, these three will remain. Maglalaho ang lahat ng bagay na yan. Even knowledge, sabi sa Biblia, will disappear. Even without knowledge, if you have faith, hope, and love, you have everything. Kahit wala kang nalalaman ngayon, kung matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos at sa salita ng Diyos, lagi ka may pag-asa. Habang tayo ay humihinga at may pakiramdam, umasa tayong darating ang tulong ng Diyos. At siyak darating naman ang tulong ng Panginoon. Amen ba? Then, but the greatest of them is love. Pag-ibig ng tulad ng sa Diyos. Iyan sana ang ating pakamithiin, hingin, at pagsikapang maging ugat ng ating buhay. Maging paninindigan ng ating buhay araw-araw. Sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay ngayon. Of course, we have our hope and dreams, but only God knows. Ang Diyos lamang tanging nakakaalam. Yamang ang Diyos lamang ng tanging nakakaalam, sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo magtiwala. Ang utos niya ang siyang maging ating paninindigan. Pahalagahan natin ang dapat pahalagahan. Pahalagahan natin ang buhay. Pahalagahan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pahalagahan natin ang ating pananampalataya at pag-ukulan natin ang panahon. Isang araw lang sa isang linggo ang hinihingi ng Diyos
na makasama tayo. You know, mayroon kong dinidevelop na topic about God's favorite pastime. Alam niyo ba kung ano ang God's favorite pastime? Ha? Ano ba yung pastime? Ano yung pastime? Libangan. Ha? Yung pinag-uukulan niya ng panahon, moment to moment. Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, dahil meron pang ihahabilin ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay at bumuti pa ang kulay. Uuwi tayong sabay-sabay. Taas ang mga kamay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai Sumaba. ay sumaba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo Kailan? sa Sabado. Minsan pa. Kung gusto mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, dahil meron pang ihahabilin ang punong likod natin. Sa mga aral. Sa mga aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay at bubuti pa ang tunay kung uuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumaba. At ito'y ating ipapangako, Babalik tayo. babalik tayo Kailan? sa Sabado. Gusto mo Pagpalain. pagpalain, Simulan. at tapusin ang gawain, dahil meron pang ihahabilin Punong lingkod. ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai. Aral ni El Shaddai, Giginhawa ang ating buhay. At bubuti. at bubuti pa ang tunay. Umuwi tayong sabay-sabay. Itaas ang kamay. Kaya't halina, Sama-sama. Kay El Shaddai. Sumambay. ay sumamba. At ito'y At ating ito'y ating ipapangako, babalik tayo Kailan? sa Sabado. Minsan pa. Kung gusto mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, Dahil meron. ay meron pang ihahabilin ang punong likod natin. Sa mga aral. Sa mga aral ni El Shaddai, Giginhawa ang ating buhay at bubuti pang tunay. at bubuti pang tunay. Kung uuwi tayong Sabay-sabay sabay-sabay. itaas ang kamay. Kaya't halina, Sama-sama. sama-sama, Kay El kay El Shaddai. Shaddai Sumambay. ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, Babalik. babalik tayo Kailan? sa Sabado. Kaya't halina. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai Sumamba. ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo Kailan? sa Sabado. Kaya't halina. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai Sumamba. ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo Kailan? sa Sabado. Babalik. Babalik tayo Kailan? sa Sabado. Babalik. Babalik tayo Kailan? sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Ito ang unang tatanong nyo sa partner nyo. Gusto mo bang laging pagpalain? 1 + 1.
O kung gusto mong pagpalain, ano dapat mong gawin? Yan sasabihin mo sa pangalawa. Simulan at tapusin ang gawain. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. Pag sinabing simulan, dapat pagsimula nandito na ha. Hindi yung darating patapos na. O kaya hindi patapos, umaalis na. Kaya hindi natin natatanggap yun talagang para sa atin. Now, para magawa mo yan, ano yung pagbibilin mo? Balik tayo sa Sabado. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Ito kasi yung final blessing, kumbaga. Hindi pa sa banal na misa, mayroon final blessing. Bagat alis. Dito naman sa healing message, ang final blessing ay yung tinatapon ko sa inyo ayon sa aking pananampalataya. At tinatanggap nyo naman ayon din sa inyong pananampalataya. Okay, may itatapon ako ngayon na 3 mahalaga. 3 bagay na mahalaga. Sasaluhin nyo ito at isisigaw nyo. Ano ang 3 bagay na mahalaga sa buhay natin? Pananalig, pag-asa, at pag-ibig. Sabihin nyo, pananalig, pag-asa, at pag-ibig. Akin ito. Ulitin nyo nga. God bless you. See you next Saturday. Gusto mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at meron pang ihahabilin ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay, at mabuti pa ang tunay kung uuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama kay El Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo.